Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat ng lakad na ginagawa natin ay may pagkakataon na gusto nating mapag-isa. Ngunit mas madalas ay gusto natin na meron tayong kasama. Ngunit paano kung sa lakad o gala na ginawa mo ay kakaibang elemento ang sumama sa iyo? Ano ang gagawin mo? Magandang gabi sa inyong lahat sa mga giliw kong tagapakinig. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ngayong gabi ang liham na pinadala ng ating letter sender. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo Papa Dudut. Ako nga pala si Jack, 27 taong gulang. VA o Virtual Assistant po ang aking trabaho at ganoon din ang aking girlfriend at live-in partner na si Mitch. Naisulat ko ang liham na ito dahil nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pangyayaring hindi ko makakalimutan. Pangyayaring hindi ko inaakalang mararanasan ko. Bata pa lamang ako Papa Dudut ay mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan. Tandang-tanda ko pa ang unang memory ko sa pagbabasa ng mga horror stories booklet ay noong grade 4 ako. Sa labas kasi ng aming school ay maraming tindahan at madalas kapag uwian ay dadaan muna ako para bumili ng mga Pinoy horror stories na booklet. Ewan ko ba, weirdo nga yata ako sa paningin ng iba kong kapwa bata. Paano ba naman kasi? Ang hilig nila noong bilhin ay gagamba, robot na pantanchi, sisiw na may kulay, text at marami pang iba. Ako naman ay hilig ko noon ay ang mga horror booklet na talaga namang kinagigiliwan ko ng sobra. Excited akong umuwi noon sa bahay kapag may bagong bili akong libro. Imbes na matakot nai-enjoy ko pa ang pagbabasa ng mga libro na yon. Hanggang sa lumaki ay nakahiligan ko na ang pangongolekta ng mga ganong klase ng libro. Kaya naman noong nagkaroon ako ng sariling kwarto ay nag-request ako kay Mama at Papa na paggawan ako ng bookshelves para sa mga book collections ko. Noon ay hindi pa supportive ang mga magulang ko sa pagkahilig ko sa mga horror stories. Lagi nilang sinasabi na tinatakot ko lang daw ang sarili ko sa ginagawa ko, lalo na si Mama na puro pangaral sa akin noon. At dahil likas na matigas ang ulo ko, hindi nila ako napigilan at kalaunan ay tinanggap na lamang nila ito. Sinabi pa ni Papa na hayaan na lang daw ako sa hilig ko. Kaysa naman sa mabaling pa sa ibang bisyo ay mas maigi na raw na nasa loob lamang ako ng bahay at nagbabasa. Hanggang sa tumungtong ako ng kolehiyo at ngayong nagtatrabaho na ako ay past time ko pa rin ang pagbabasa ng mga horror stories. Alam ko naman kasi kung paanong ihiwalay ang realidad at ang mga pangyayaring nakasulat lamang sa libro Papa Dudut. Ang iba ko ngang kakilala ay pinag-iisipan pa ako ng masama since mahilig daw ako sa horror baka kung ano-ano na raw ang pumasok sa isipan ko. Which is hindi naman totoo. Sadyang hilig ko lamang ang pagbabasa. Pero talagang mapaglaro ang tadhana Papa Dudut. At dating mga kwentong binabasa ko lamang sa libro ay nangyari sa akin. Babe, may lakad kami ng tropa. Gusto sana kitang isama, go ka ba? Minsang tanong sa akin ni Mitch. Saglit kong tinanggal ang aking salamin at kinusot ang aking matang pagod na yatang katitingin sa librong binabasa ko. Saan naman? Tanong ko sa aking nobya sabay lapag ng librong aking binabasa. Hindi pa final kung saan, napag-uusapan pa lang. Pero knowing my friends, for sure natuloy yun. Wala naman kaming gala na naging drawing. Lahat ng plano namin ay tinutuloy.
lenyada pa nito. Parang nagpaparinig ka yata, babe ah. Biro ko. Hindi ah. Pero bato-bato sa langit, tamaan ay guilty. Natatawang sabi niya. May plano kasi kaming date noon na hindi natuloy, Papa Dudut, kaya nasabi ko na parang nagpaparinig siya. Yung maganda ko talagang girlfriend oh. Ang sabi ko sabay pisil sa matambok at pinkish nitong pisngi. Huwag mo na akong paringgan. Bumawi naman ako sa iyo noon, di ba? Ang sabi ko pa sabay halik sa kanyang labi bilang paglalambing. Oo na po, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sasama ka ba o hindi? Kasi for sure lahat ng boyfriends nila kasama at kung hindi mo ko sasamahan ay magbumukha akong alalay doon. Gusto mo ba yon? Tila nagpapaawa pang sabi niya. Alalay ka agad. Hindi ba pwedeng third wheel muna? Pangaasar ko pa. Hinampas niya ako sa aking kanang balikat, Papa Dudut, dahil sa sobrang inis. Aray ko naman babe. Che, ewan ko sa'yo. Mas mahal mo ba talaga ang mga libro mo kaysa sa akin oh? Sabi niya sabay layo sa akin. Grabe siya, nagtampo ka agad. Biro lang naman yun babe. Pang-aamo ko sa kanya. Naku, sabihin mo, ayaw mo lang talaga akong samahan. Kunwari nagagalit pa na sabi niya. Agad kong hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos noon ay hinalikan ko ang kanyang palad. Agad niya naman itong nilayon na para bang pinaninindigan pa ang kanyang pagtatampo. Sorry na babe. Gino-joke lang naman kita. Alam mo namang go ako palagi basta ikaw ang kasama ko, hindi ba? Pagkatapos kong sabihin yon ay pinisil kong muli ang kanyang pisngi gaya ng ginawa ko kanina bilang pag-aalo dito. Tinignan naman niya ako ng diretsyo sa mata at pagkatapos noon ay nagsalita siya. Yan ang hirap sa iyo eh. Masyado kang gwapo at cute kaya hindi ko talaga kayang magalit sa iyo. Aba syempre, gwapo na, cute pa, macho pa. Pagmamayabang ko kahit na wala namang katotohanan na macho ako. Macho ka dyan. May dadbad ka nga eh, natatawang sabi ng girlfriend ko. Mataba nga pero pogi pa rin, wika ko pa. O siya, hindi na kita ko kontrahin dahil totoo namang pogi ka. Anyway, tuloy ka na ha. Samahan mo na ako, need ko kasi na mag-confirm sa kanila, kina Ella. Okay, I love you babe, sad ko. Love you too, tugon naman ni Mitch. Matapos masettle ang lahat ng plano tungkol sa gala na yon, ay natuloy kami sa napagkasundoang araw. All set? Tanong ni Rod, boyfriend ni Ella. Okay na, sagot naman ni Jen. Nasa pinakadulo ang pwesto namin ni Mitch sa sasakyang yon. Ayaw ko kasi na nasa unahan dahil pakiramdam ko ay center of attraction ako kapag nakapwesto ako doon. Okay lang kayo dyan, Jack at saka Mitch? Tanong ni Riley na boyfriend naman ni Jen. Ayos lang kami dito pare, maikling sagot ko. Sa kanilang dalawa ni Rod ay mas close ako kay Riley. May pagka mahangin kasi si Rod at bida-bida rin. Isa sa mga pinakaayaw kong ugali. Nakilala ko lang naman silang dalawa dahil magkaibigan sina Mitch, Jen at Ella. At minsan kasi ay tuwing may lakad ang mga girlfriends namin hindi pwedeng hindi kami kasamang mga boyfriend nila. Nung una ay ayaw ko talaga na sumama sa mga lakad ni Mitch. Ewan ko ba Papa Dudut, minsan ay umaatake ang pagka-introvert ko. At hindi rin kasi talaga ako yung tipo ng tao na mahilig makipag-socialize. Pero dahil mahal na mahal ko si Mitch, ay na-overcome ko naman ang mga bagay na yon. O wag niyong istorbohin si Jack ha, busy yan sa pagbabasa ng horror book niya. Awoo! Pang-asar ni Rod at umakto na parang multo. Na tila tinatakot ang girlfriend niya. Napailing na lamang ako at napangisi dahil sa ginawa niyang yon, Papa Dudut. Nagsimulang umandar ang sasakyang minamaneho ni Riley habang sila ay nagkwekwentuhan. Ako naman ay abala pa rin sa pagbabasa ng horror novel na tinatapos ko. Si Mitch sa sobrang antok dahil maaga kaming nagising para gumayak. Nang araw na yon ay nakatulog ng nakasandal sa balikat ko. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe noon, Papa Dudut, nang bigla na namang ibaling sa akin ni Rod ang atensyon ng lahat. Hoy Jack, pre, ang tahimik yun ni Mitch dyan sa likod ah.
Mamaya kung ano nang nagawa niyo dyan, natatawang biro pa nito. Kunwari napangiti na lamang ako sa birong niyang yon kahit na ang totoo ay hindi ko yun nagustuhan. Napansin ko nga rin Papa Dudut na maging ang girlfriend niya na si Ella ay hindi natuwa sa joke niya dahil hinampas siya nito sa balikat bilang pananaway. Pagkatapos niyang magbiro ay hindi ako umimik para hindi na mabaling pangmuli ang atensyon nila sa amin ni Mitch. Ayaw ko talaga na pinag-uusapan ako Papa Dudut at mas mabuti pang nagbabasa na lamang ako ng libro kesa sa makipag-usap sa kanya. Bumalik sila sa pagkwekwentuhan after ng biro na yon. And luckily ay hindi nila masyadong pinagtuunan ng pansin ang birong yon ni Rod. Ako naman ay mga ilang minuto pang lumipas ay nakaramdam ng pananakit ng mata kaya saglit kong itinigil Papa Dudut ang pagbabasa. Sinarado ko ang librong hawak ko habang si Mitch ay napalalim na ang pag-idlip dahil medyo naririnig ko na ang mahihina niyang paghilik habang nananatiling nakasandal pa rin sa balikat ko. Idlip na rin sana ako noon Papa Dudut nang biglang maagaw ang atensyon ko ng topic na kanilang pinagkwekwentuhan. Lalo na nang mag-share si Jen patungkol sa di umano'y third eye niya. O Jen, baka kung ano-ano naman ang makita mo sa pupuntahan natin ha? Natatawang sabi pa ni Ella sa kaibigan niya. Baliw, wika naman ni Jen. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ni Rod sa kanyang girlfriend. Paano? Ito kasing si Jen, nung huling gala namin nila Mitch, may kinuwento siya nang makauwi na kami. About saan? Usisang tanong naman ni Riley na parang na-curious na rin. About sa babaeng nakaputi na nakita niya doon sa museum na pinuntahan namin last time. Babaeng nakaputi? Tanong pa ni Riley. Oo, sabi niya may nakita siyang babaeng nakaputi na nakakatakot yung mukha na nakasunod doon sa isa pang babae na namamasyal lang din sa museum. Ewan ko ba dito kay Jen ang random? Kwento naman ni Ella. Sa totoo lang may nakita ako Alam niyo naman na hindi ba na malakas ang pakiramdam ko sa mga elemento na ganyan? And worst, bigla na lamang ako nakakakita ng mga multo-multo kahit na ayaw ko naman. Alam ko yun, Bes. Pero this time, please, wag naman para ma-enjoy natin yung galang ito. Pakiusapan ni Ella. Bakit? Na-enjoy naman natin nila Mitch yung gala natin noon sa museum Pangangatwiran pa ni Jen. Matapos nilang mag-usap patungkol doon Papa Dudut imbes na matakot, ay namangha ako sa kwento ni Jen. Hindi ko alam na nakakaramdam at nakakakita pala siya. Hindi rin naman kasi nabanggit sa akin yon ni Mitch. Mga ilang oras pa ang tumakbo bago kami makarating sa destinasyon namin Papa Dudut. Pagkarating namin sa lugar ay naghanap muna kami ng makakainan dahil nagugutom na kami ng mga oras na yon. Ang girlfriend ko naman na si Mitch ay mas ginusto na magkape para daw mawala na ang antok niya at ma-enjoy niya ang gala namin sa araw na yon. Matapos kaming makakain ay nagpunta na kami sa mga spot na pwedeng pasyalan sa lugar na yon. Isa nga sa mga pinuntahan namin ay ang isang abandonadong lugar. Actually kahit abandonado yon, ay hindi naman nakakatakot dahil talagang pasyalan siya ng maraming turista at mahigpit din ang seguridad noon dahil may mga nakabantay na security guards. Hesitant na pumasok si Jen dahil ayaw niya na makaramdam o makakita ng kung ano-ano sa lugar na yon, kaya naman sabi niya ay magpapaiwan na lamang daw siya. Nagpaiwan na rin si Ella dahil matatakutin din ito, kaya naman kami ng girlfriend kong si Mitch, si Riley at si Rod na lamang ang pumasok sa loob. Actually Papa Dudut ay wala naman akong ibang naramdaman. Mas nag-enjoy pa nga ako na malibot ang lugar na yon kahit sa sandaling oras lamang dahil first time ko rin na makapunta roon kaya sinulit ko na. Isa pa ay sanay rin siguro ako kaya hindi na ako nakaramdam ng kilabot o takot.
dahil sa mas nakakatakot pa ang mga nababasa ko kesa roon. Sabi nga nila kapag natatakot ka ay mas lalo kang tatakutin. Nang makalabas kami sa abandonadong lugar ay nakaramdam ako ng kakaibang saya dahil yung dating lugar na nakikita ko lamang sa internet at napapanood sa TV ay napuntahan ko na. Pero kaakibat ng saya na yon, Papa Dudut, ay ang bigat ng pakiramdam na bigla kong naramdaman. Actually, sa sasakyan pa lamang ay nangalay na ang balikat ko dahil matagal na nakasandal ang girlfriend ko na si Mitch noong umidlip siya. Pero para bang mas lalo pa itong bumigat nung makalabas kami sa abandonadong lugar na yon. Masayang naging gala namin sa buong araw na yon kahit na umulan ng pagkalakas-lakas, Papa Dudut. Naging dahilan nga lamang ang ulang yon para lalong sumama at bumigat ang pakiramdam ko. Kaya hanggang sa makauwi kami ng bahay ay dama ko ang bigat na yon, Papa Dudut. Akala ko nga noon ay magtutuloy-tuloy sa trangkaso o lagnat ang sama ng pakiramdam ko. Pero kinabukasan ay okay naman ako. Yun lamang ay naroon pa rin ang bigat ng aking pakiramdam. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay wala akong kalam-alam na doon na pala nagsimula ang nababalaghang mararanasan ko. Una kong nalaman ang tungkol doon nang minsang ngayain ako ni Mitch na pumunta ng parke para lamang lumabas at magmuni-muni. Quality time na rin namin bilang magnobyo at nobya. Ikinuwento ko sa kanya ng mga sandaling yon ang mabigat na pakiramdam na nararamdaman ko. Ipacheck mo na kaya yan, parang ang tagal na niya na, nag-aalalang sabi nito sa akin. Wala pa namang 2 linggo, sagot ko. So gusto mo pang paabutin ng ganong katagal? Mamaya kung ano na yan magpa-check up ka na kaya, sasamahan kita. Suggestion pa nito. Hindi ka naman ba nahihirapang huminga? Concerned na tanong pa niya. Hindi naman, parang mabigat lang talaga ang pakiramdam ko na hindi ko ma-explain, sagot ko. Patuloy kami sa pag-uusap noon, Papa Dudut, nang isang matandang babae ang tumigil sa aming harapan na ipinagtaka namin ni Mitch. Mataman lang itong nakatitig sa akin at pagkatapos ay biglang nagsalita, Papa Dudut. Mag-ingat ka, iho, merong nakasunod sa iyo, ang sabi pa nito. Magdasal ka at itaboy mo siya. Segunda pa nito na tila nagbababala. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi ako matatakoting tao dahil sabi ko nga sa inyo ay sanay na ako sa mga kwentong katatakutan. Ngunit para bang ng mga oras na yon ay tinablan ako ng kilabot. Bago pa siya umalis ay nagpukol siya ng masamang tingin. Hindi sa akin ngunit sa direksyon kung saan ako nakaupo na para bang may nakikita siyang hindi namin nakikita ng girlfriend ko. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay hindi ako makatulog dahil kinakabahan pa rin ako sa sinabi ng matanda. Hindi na nga ako nagbasa ng horror novel na tinatapos ko dahil baka mamaya mas makaramdam lamang ako ng matinding takot. Bandang 12:30 na noon nang dalawin ako ng antok. Ngunit agad ding nawala ang antok na yon dahil napabangon ako mula sa pagkakahiga upang patayin ang electric fan dahil nanonood mula sa kalamnan ng lamig na dala ng hangin nito. Pabalik na sana ako sa pagkakahiga nang i-off ko ang electric fan nang biglang isang figurang itim ang bumungad sa akin. Hindi malinaw ang kanyang mukha ngunit kakaiba ang taas nito at ang kanyang bandang mata ay tila apoy na nagbabaga. Sa sobrang kilabot na nararamdaman ko ay napasalampak na lamang ako sa may sahig ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon at tumakbang ang figurang itim papalapit sa akin kaya't pinikit ko na lamang ng mariin ang aking mga mata. Ngunit sa pagmulat ko ay nakahiga pa rin pala ako sa aking kama. Kaya sobra kong pinagtaka kung bakit nakapatay na ang electric fan. Inisip ko na baka panaginip lamang ang tungkol sa itim na figura ngunit naisip ko rin na paanong nakapatay na ang electric fan. Kung nakatulog na pala ako,
May nagpatay ba noon? Nag-sleepwalk ba ako? Para lamang patayin yon nang wala akong alam at muling bumalik sa kama at saka ako na naginip. Ang dami pang tanong ang namayani sa isipan ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil na rin sa labis na takot ay nagdasal ako sa Diyos na hindi ko madalas nagagawa bago matulog. Sa awa ng Panginoon, pagkatapos noon ay mahimbing na ang aking tulog at naging payapa naman ang gabing yon. Papa Dudut, hindi lang natapos dyan ang mga kababalaghang naranasan ko. May isang beses na nakipagkita si Mitch sa kaibigan nitong si Jen. At sinama naman ako ng girlfriend ko dahil ako ang nag-drive ng motor papunta sa meeting place nila kung saan niya pipick upin ang product na in-order niya kay Jen. Papalapit pa lamang kami sa kanya noon habang sakay ng motor. Nang mapansin kong matamang nakatitig sa amin si Jen, particularly sa akin. Pagtanggal ko ng helmet at pagbaba ni Mitch ay agad siyang umiwas ng tingin sa akin. At napansin ko na para bang may iniiwasan siyang tignan sa direksyon ko. Nang magkausap sila ng girlfriend ko ay may binulong ito sa kanya. Na agad namang sinabi sa akin ni Mitch nang makauwi kami matapos naming makuha ang product na in-order niya sa kaibigan. "Babe?" Tawag sa akin ito. "Why babe?" Sagot ko habang pahimas-himas sa balikat ko dahil mabigat pa rin ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. "Magpatingin kaya tayo sa albularyo?" Wika pa nito. "Ha, bakit naman?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Natakot kasi ako sa sinabi ni Jen kanina eh." "Anong ibig mong sabihin babe?" Naguguluhang tanong ko. "Naikwento ko na ba sa'yo na nakakaramdam at nakakita si Jen ng mga multo at elemento?" "Hindi pa, pero aware na ako dahil minsan nilang napag-usapan yung tungkol sa nakita niyang babae na nakaputi na sumunod sa isang babaeng namamasyal nung nasa museum kayo." Bakit mo natanong?" Papa Dudut, sa pagkakataong yon ay mas mabilis ang kaba ng puso ko kumpara sa normal nitong tibok. "Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin babe, pero sabi sa akin kanina ni Jen." Pinutol niya ng saglit ang kanyang pagsasalita at napansin ko na napalunok siya ng laway na paraang bang inihahanda ang sarili sa susunod niyang sasabihin. "Sabi kasi sa akin ni Jen may black figure daw kanina sa likod mo habang nakasakay tayo sa motor." Napansin ko ang pamumutla at takot sa mga mata ng nobya kong si Mitch. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, kaya naman nilapitan ko siya at niyakap para i-comfort siya. Sa mga sandaling yon ay naniwala na ako na meron nga kung anong elemento na sumama o nakasunod sa akin sapagkat hindi naman yon ang unang beses na may nagsabi sa akin. Una ay ang matanda sa parke. Pangalawa si Mitch. At binalikan ko rin ang naging panaginip ko sa nagdaang linggong yon tungkol sa itim na figura. Nang dahil doon ay pumayag ako sa suhestyon ni Mitch na magpaalbularyo. Hindi naman kami nahirapang maghanap dahil may kakilala ang kaibigan niyang si Jen na mapagkakatiwala ang manggagamot. Pagdating pa lamang namin doon ay ramdam ko na tila mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Parang mas matindi kung ikukumpara sa mga nakaraang araw na naramdaman ko yon. May mga orasyon lang na ginawa sa akin ng albularyo. Nung una pa nga ay tinawas niya ako at lumabas na merong malaking figurang itim daw ang sumusunod sa akin. O mas tamang sabihing sumama sa akin. Nang araw na yon ay tinanong niya ako kung may lugar daw ba kaming pinuntahan na pwedeng maging dahilan para may sumama sa akin na elemento. Naikwento ko naman ang tungkol sa minsang pagpunta namin sa isang abandonadong lugar. Ikononektan niya rin yon sa pagsakit ng balikat ko at ng pagtagpi-tagpi namin ang lahat ay nasabi ng albularyo na mayroon daw akong certain aura na nakaakit na mga elemento o maging na mga kaluluwang gala, kaya iwasan ko raw ang magpunta sa mga lugar na pinagmumugaran ng mga elemento o kaluluwa o sa madaling salita ay mga abandonadong lugar. May ibinigay siya sa akin biglang pangontra para raw layuan ako ng mga nilalang na gustong sumama sa akin, ngunit mas mainam pa rin daw ang pag-iwas at hindi pagpunta sa mga nasabing lugar, Papa Dudut. Bilang hindi masyadong matatakotin ngunit naniniwala sa supernatural
ay medyo namangha at the same time ay nangilabot din ako sa aking mga naging experience. Namangha dahil yung dating nababasa ko lang sa libro ay napatunayan kung nangyayari pala talaga, at nangilabot dahil hindi ko akalain na mangyayari yon sa akin ang bagay na yon. Nga pala, hindi na ako nag-usisa sa kung anong klaseng entity ang sumunod sa akin. Basta't ang sabi ng albularyo ay hindi raw yun multo. Hindi ko na rin po inalampa para magkaroon na rin ako ng peace of mind. Matapos kong magpagamot ay tuluyan ang nawala ang pakiramdam kong mabigat na pakiramdam. Dinalasan ko na rin ang pagdarasal dahil alam kong malaking tulong ang nagagawa noon para layuan ako ng masasamang elemento. Nagbasa pa rin ako ng mga nakakatakot na kwento ngayon, papadudot, at natutuwa rin ako dahil ngayon ay napapakinggan ko pa sa YouTube, at dahil po yun ang libangan ko ang mga ina-upload ninyong videos patungkol sa mga naranasang kababalaghan ng mga listeners ninyo /letter sender. Sa palagay ko ay hanggang dito na lamang ang aking liham, papadudot. Gusto ko pong magpasalamat sa paglalaan ninyo ng oras sa liham kong ito, at ganun din nais kong pasalamatan ang mga listeners dahil naglaan din kayo ng oras para mapakinggan ang kwentong naibahagi ko. Muli, maraming salamat po. From one of your avid listeners, Jack. Maraming salamat din, Jack, sa ibinahagi mong kwento, at ang payo ko lang ay sundin mo kung ano man ang inutos sa iyo ng manggagamot na umiwas at huwag maglalagay sa mga lugar na posibleng pinamumugaran ng mga nilalang na hindi natin kauri. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, at sana ay palagi kayong mag-iingat ng mga mahal mo sa buhay. Ito po ang inyong si Papa Dudut na laging nagpapaalala, keep safe always. Muli, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.